Pahirapan ang paghuli sa mga dayuhang POGO worker na kanselado na ang visa. Nagbago na raw kasi ng taktika ang mga POGO operator para hindi basta-basta mahuli. Narito ang report ni Camille Samonte. Higit isang buwan mula nang ipatupad ang POGO ban sa Pilipinas. 11,000 illegal foreign POGO workers pa rin daw ang hindi mahagilap ng Bureau of Immigration. Aminado ang BI na malaking hamon sa kanila ang panghuhuli sa mga dayuhang POGO workers na kanselado na ang visa dahil nagtatago na ang mga ito at nagtayo na rin ng maliliit na POGO. The challenge is really those who are doing their operations sa mga smaller areas, mga condominiums, and yung mga gated communities na hindi po basta-basta nakukuha or napapasok ng law enforcement. Sabi ng Presidential Anti-Organized Crime Commission o PAOK, isang taon pa bago nila tuluyang masawata ang lahat ng POGO sa bansa. Nagbago na rin daw kasi ng taktika ang mga ito para hindi mahuli. Dati, yung mga computers nila na ginagamit, yung mga table computers, now gumagamit na lang sila ng mga laptops, and then yung mga dating router nila, multiple routers, ngayon ang ginagamit na lang nila yung mga pocket wifi. So ang intention nila ngayon is yung kung magkaroon ng hulihan, makakatakbo kaagad sila, matitiklop kaagad nila at tuloy-tuloy pa rin yung transaction. May iba naman daw na POGO na lumipat na sa ibang bansa, gaya ng nangyari sa 34 na Indonesian POGO workers na nasagip sa Pasay bago dalhin sa Cambodia. Sa ngayon, tuloy-tuloy ang pagpapadeport ng BI sa illegal POGO workers. Pero pahirapan daw ang proseso ng deportation dahil walang mga passport ang iba na isa sa mga requirement bago sila isyuhan ng NBI clearance. Hiniling na raw ng BI at PAOK na baguhin ng NBI ang kanilang patakaran ukol dito. We've written the NBI, ask them to forgo with this policy and simply use the Bureau of Immigration entry records as the proofs of identities of these POGO deportees. Nagbabalita mula sa Frontline, Camille Samonte, News 5.